papalitan natin gear indicator bolt, o-ring yan. May tagas kasi, kita naman. Tatanggalin na muna natin yung buong pulley side para makita natin yan. Bali, ang naging problema, hindi siya talaga dun sa gear indicator bolt o-ring ang tagas, which is dito siya sa inner, sa moving part ng mismong pulley side. Papalitan natin tong outer. Dalawa kasi yan eh, itong outer side, which is ito yan. Pero ang wala tayo, yung nasa inner kasi. So hanapan pa lang natin yan. Tapos isa pang nakita natin, ito problema to, yan. Napunit din yung mismong lagayan ng molycoat grease. Kailangan natin palitan din to. Bali, update dun sa YCBT problem natin, no. Etong ano pala, palit pulley buo. So hindi siya napapalitan na ngayon lang, yung mismong rubber lang na yan. Tagas kasi dyan yung ano, molycoat grease, kaya hindi pwedeng ipabayaan lang na ganyan. So yun kasi yung naglo-lubricate dito sa pag-moving ng mismong pulley. Kaya palit talaga to. So wala tayong magagawa kundi palit na natin ito. So bali, nandito na tayo ulit sa YCBT. Tapos bili na si Sir may-ari. Shoutout kay Sir. So siya nakabili na ng mga pyesa kasi wala supplier pa natin. At kung bakit tayo nagpalit ng primary pulley, gawa ng tagas yung molycoat grease dahil dito sa seal, yung sa bushing seal kasi niyan, dapat yan moving kasi to. Pag namaga kasi yung brown na yan, tendency ganyan na mangyayari. Taas baba ang movement nito ilalabas niya yan. Tapos mayroon pang pressure sa molycoat. Kaya tendency kapag ka nangyari yun, lalabas niya lahat yan. Hindi napapalitan yung brown na yan. Kaya ang napapalitan dyan is buong assembly. So worth nito nasa 10 to 12k. So yun ang presyo nito. Tapos itong isa naman is, ang nangyari, background ko lang, no, papaliwanag ko sa inyo kung bakit tayo magpapalit na itong slider guide. Dahil itong oil seal ng slider guide mismo, tagas siya. Tapos walang mabibili kasi na ito lang, wala pa. So kaya ang buong papalitan natin ngayon is slider guide mismo. Magpapalit na rin tayo na itong oil seal outer na nagpo-protect naman dito sa slider guide. Bali, napalitan na natin tong slider guide. Sinama na siya dito sa gear. Sa gear indicator naman, tatanggalin muna yung part na to para may rest position mo tong slider guide ng mano-mano. Kasi dapat nasa dulo yan. Kung makikita nyo yan, itong tuldok na to, dyan sa dulo, bago nyo tanggalin. Ito yung pinalitan natin. Bago kayo magpalit ng slider guide na to, oiler lang dun sa bearing para smooth siya mag-glide dito. So bali, nakapagpalit na rin tayo ng outer glide oil seal. So bago na rin yan. Tapos ang isang bine-verify dito sa loob na to, para sa kapwa ako mekaniko, no, eto, dapat yung butas na yan, bukan nyo ng Day compressed dry air. Kapag may lumabas sa rito, wala nang dumi yun, secure nyan. Kasi bakit? Ito kasi yung naglo-lubricate nung buong mechanism ng YECBT. So doon galing yon, natatandaan nyo yung maliit na o-ring na yon. Dapat nandyan lang yan, hindi yan matatanggal dyan. So yun, sa kapwa akong mekaniko, itong parte na to dapat to malinis bago ikabit. Lagay na tayo, nakapagpalit tayo ng oil seal outer, itong glider assembly. Tapos sa pag-rest position na tayo, naiset na rin natin tong stepper motor, kung nagpapa-under dito, nagpapataas baba. Tapos itong gear sensor, ito kasi yung nag-indicate kung 1, 2, 3 kung saan na siyang gear. So gagawin na natin, initialize na lang natin muna yung buong yan. Pagka kakabit natin, pagkalagay natin ng gilid, kumpletuhin mo natin paglalagay para isang initialization lang gagawin natin. Let's go! So
So sa magtatanong pala no, kapag ka nagpalit ng ganon na pyesa, tapos CVT clean or kung ano man something na gagawin nyo rito sa parting to, pero dito sa part na to, kahit hindi na kayo magpalit ng langis or mag-drain ng langis, kung dito lang yung services na gagawin nyo or may gagawin kayong kalikot dito. Pero once na pinalitan nyo to, tinanggal nyo yung mismong pulley, gamit yung mga special tool naman is kailangan nyong mag-drain muna ng langis bago kayo mag-service na itong parting to. So, bali dito, after natin may kabit yun, may balik natin lahat ng mga sensor, tong gear indicator, motor, tapos may balik natin yung buong YECBT. So, verify muna tayo kasi kailangan natin initialize muna yun. After natin initialize yun para makalibrate. So, reset value. Kung narinig nyo yun, nung nireset natin, yun, ibig sabihin na-reset na yung YECBT. Saka, so, mag-indicate naman dito sa app natin na reset successfully. Ibig sabihin, mechanical pa lang, na-adjust na natin siya, wala na siyang movement na ginawa. Ibig sabihin, no, yun yung mismong rest position ng buong assembly na to. Kung mali kayo ng lagay ng gear indicator sensor, during initialization pa lang niya, mag-unsuccessful, ibig sabihin mali. Tapos, verify natin yung TCU kung may error. So, sleep positioning setting. O, ito na yung calibration natin. Yan. Tapos verify kayo ulit. So, ECM has no error codes. All goods. Testing na natin siya. Start ngayon. All goods. Na-start na siya. Gagawin na lang natin. Balutan muna natin lahat. Lagay natin upuan para matest natin siya. Test ride tayo. So, na-test naman natin. Walang error. Na-clear kasi natin lahat yung YECBT na itama natin lahat yung mga mechanical adjustment doon. Nakalibrate na rin natin yung positioning ng primary, yung sa glider na pinalitan natin. So, itest na lang din natin. All goods. So, ito ang maganda rito sa TechMax, no? Mayroon siyang sports mode tsaka eco mode. So, pinakita ko sa inyo na nagsi-shift siya at narinig na rin naman yung shifter na gumagana. All goods lahat, walang error. Upon testing, wala pa rin error. So, let's go na to. Pa-testing na natin kay boss. Balita, sir. So, all good sa yung ginawa natin YECBT.